Wait ka. Yifan. Ito ang High City, na may pinakamataas na ranggo, Boshen Restaurant. Ito ay para sa mga miyembro lamang, hindi basta-basta makakapasok dito. Tito Zai. Narinig ko mula sa aking tatay, na ang net worth ng miyembro dito ay 10 milyon pataas. Haha, talagang totoo. Tay, birthday ni ate ko, nag-book ka ng lugar, na napakagandang restaurant. Sa birthday ko, hindi mo ako binigyan, talagang paborito mo siya. Hay, hindi ba't dahil kay Yifan? Kung hindi, hindi ko gagawin ang lahat ito. Oh, dahil pala kay Kuya Yifan. Kuya Yifan, nakinabang ako sa'yo. Karawan ngayon ni Tian. Basta't masaya siya, sapat na. So, Kuya Yifan, pasok na tayo. Tara. Ginang, ipakikilala ko po sa inyo. Ito ang kilalang alak ng aming hotel. Makalan 1,926. Hala. Hindi ba yan ang kasintahan ni Tian? Bakit siya nagtatrabahong tagapagsilbi roon? Kasintahan ni Tian, paano mangyayari? Paano mahahanap ng ate ko ang tagapagsilbi bilang kasintahan? Totoo ang sinabi ni Yifan. Magandang araw, mahal na panauhit. Tawagin mo siya para magsilbi. Tay, ikaw. Ginoo, may nasagasaan ka ba? May ilang tao roon. Tinawag pangalan mo, papuntahin ka raw. Mukhang may masama silang balak. O kaya, tanggihan ko na sila para sa'yo. Ayos lang, titignan ko mamaya. Yifan. Ito na. Ito ang Boston Restaurant. Pinakamarangya at sikat. Pribadong silid sa Romany Hall. Pumasok na tayo. Hello po, Ginoo. Ito ang eksklusibong silid ng SVIP. Hindi kayo pwedeng pumasok. Oh, talaga. Kami ang VIP dito. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Pasensya na po, ito ang patakaran ng restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Ipatawag ang manager nyo. Hoy, Tito. Mas mabuti pang huwag na lang. Talagang SVIP lang ang pwedeng pumasok dito. Ay, hindi pwede. Mas lalo akong hindi papasukin. Mas lalo akong papasok. Ano ang nangyayari? Manager Zhang, ang mga VIP na ito, gusto nilang pumasok sa Romany Hall. Tingnan nyo.
Buksan ang pintong ito. Gusto naming pumasok. Hello po, Ginoo. Kayo po ay VIP. Ang aming Romany Hall. SVIP lang ang pwedeng pumasok. Ikaw. Tianchen. Luchen. Bingi ka ba? Madaliin nyo kaming dalhin sa Romany Hall. Pumasok po kayo. Mas maayos na yan. Wow! Talagang top tier ang kwarto. Napakaluhong talaga. Tito Zai, hindi ko inasahan, malaki pala impluensya mo para makapasok tayo sa Romany Hall, para maghapag. Kuya Yifan, sa totoo lang, mga dapat hinahangaan sa tatay ko, marami talaga. HMPH. Ang ilang tao talaga, talagang kapal ang mukha nila. Pagpasok pa lang, nakikinabang na. Ang ilang tao talaga, makakapal talaga ang mukha, gusto agad makinabang. Luchen, bakit ka nandito? Dito ako nagtatrabaho. Tay, Xiaoxuan, siya ang boyfriend ko, si Luchen, at kaklase ko sa kolehiyo. Luchen, siya ang aking tatay. Siya ang aking kapatid. Magandang araw po, Tito. Kumusta, kapatid? Tiyan, may boyfriend ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tay, naisip ko munang maghintay, bago ipakilala sa iyo. Si Luchen ay part-time lang dito. Siya ay taon-taon siyang nakakakuha ng scholarship. At siya rin ay, Scholarship, magkano lang kaya yon? Kasya bang pambili ng damit ko? TSS. Ang iyong damit ay hot culture ng gira noong nakaraang taon. Ang presyo ay nasa 30,000 hanggang 50,000. Ang scholarship ko sa isang taon ay 20,000 lang. Talagang hindi ka siya pambili ng damit mo. Hindi ko inaasahan. Ikaw, isang mahirap na estudyante. Alam na alam ang tungkol sa luxury goods. Niloloko mo ba ang ate ko? Bumibili ka ba para sa kanya? Xiaoxuan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ganyan si Luchen. Hindi karapat-dapat sa marangyang okasyon. Luchen, tutulungan kita. Lu Chen, umupo pa. Ang aking anak na malambot lumaki ay naghahain dito. Hindi maganda yan. Okay lang, ito ang aking trabaho. Tara, Luchen, sabay tayong kumain. Hi. Ito ang restaurant na number 1 sa Haishi. Kung siya, bilang tagapaglingkod lang, siya makakapasok, kaya siyang kumain dito. Xiaoxuan, si Luchen ang boyfriend ko. Maaari ka bang maging mas magalang sa kanya? Luchen, bata pa ang isip ng kapatid. Huwag mo itong isipin. Maupo tayo. O nga pala, Tianchan. Ito, ang regalo ko para sa birthday mo. Buksan mo at tingnan. Naku, hindi ba ito mula sa unang date natin? Ang pull tab ng lata ng inumin na naiwan natin. Ginawa mo itong sing-sing. Ang ganda naman. Ate, ang bagay na ito walang logo. Mukhang galing lang sa kalsada. Para linlangin ka, ikaw na inosente. Hindi ito galing sa kalsada. Naghanap ako ng designer para ipa-customize. Ikaw, isang service staff, kayang bumili ng customize? Ito ang intensyon ni Luchen. Gusto ko ito. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kung gusto nyong kumain kayo ng maayos. Hindi pa tayo nakakapag-order ng alak. Halika, ikaw na ang umorder. Pati siya ang mag-o-order ng alak. Alam ba niya ang tungkol sa alak? Nakalimutan ko. Sigurado akong ito ang una mong beses kumain sa ganito ka-eleganteng restaurant. Ang menu dito ay puro mga banyaga. Siguradong hindi mo maintindihan. At ang alak dito, ang presyo ay mahal. Huwag kang matakot. Ako na lang. Tagapagsilbi, isang bote ng pinakamahal nyo. Madalas ko tong inumin, Yamazaki 55. Sige po, Ginoo. Nako, hindi ka pa graduate, Naghahanap buhay ka na? Nag-aaral habang nagtatrabaho. Mahirap ba talaga pamilya nyo? Hindi po mahirap pamilya ko. Ngayong adult na ako, kaya ko nang buhayin sarili ko. Kaya ayokong gastusan pamilya. Nakakatuwa ang pagiging independent mo. Ayokong pabagsakin ng loob nyo, pero isang punoy di makakabuo kung walang magandang suporta mula sa pamilya. Mahirap makamit ang tagumpay. Ako naman, nakaayos sa lahat para kay Tian. Ang landas na tatahakin niya pagka-graduate niya. Para pamunuan ng kumpanya. Pa, malayo pa ako sa graduation. HMM. Binata, ilan kayo sa pamilya? Anong mga trabaho nila? May maliit kaming negosyo. May lolo ako, at 3 ate. Puro babae, kulang sa lalaki. Kaya ka pala nag-waiter dito. Maliit na negosyo lang pala. Di naman siguro kikita ng malaki. Di ka rin makakakuha ng mana. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko lang.
Sa sitwasyong pamilya mo, wala namang mana. Ang tatlo kong ate, napakabuti nila sa akin. Huwag kayong kung ano-ano ang isipin. Ang sitwasyon sa pamilya ko. Kung kakain, kumain lang kayo. Bakit palagi pinagtitripan si Lucien? Okay lang. Chayan Chen. Hi. Anong ginagawa mo, Tito? Okay ka lang po? Lu Chen, anong ginagawa mo? Ikaw ang nauna pang-asar. Ikaw pa ang nagsumbong. Tama na, mamaya, kailangan ko pa pumunta sa bangkot ng pamilya Lo. Ang panganay na dalaga ng Lo, mahalaga sa kanya ang etiquette, madumi ang damit ko ng ganito, paano ako pupunta? Tito, huwag po kayong magalit, hindi ko po sinasadya, kasalanan to lahat ni Lu Chen. Hi, anong ginagawa mo? Okay na to. Pa, tingnan mo itong si Lucien, diskarte at galit. Astig. Mag-curl lang ako. Tito, samahan ko po kayo. Naiwan ko ang cellphone sa CR. Pakikuha naman. CJ. Akala ko naiwan mo cellphone mo. Aalis ka na lang basta. Tito, pasensya na. Hindi ko nahanap ang cellphone mo. Ang mga taong tulad ko, paraan ng paglutas ng problema, maraming uri, hindi kailangan, ang sayo, mabababang taktika. Harapin mo ang realidad, from the, ikaw at kami, hindi talaga, mga tao sa iisang mundo. Zaitian. Dapat maintindihan mo, pagpili ng mapapangasawa, dapat imulat mo ang iyong mata, huwag mong kalimutan. Ang lagi mong hinahangad, ano ang iyong kinabukasan, huwag mo akong pag-ulit-ulitin. Umalis ka. Mga taong kulang sa antas, ang kailangan lang ng pansin. Mga taong may tunay na klase, hindi basta-basta nananakit ng iba. Tito, salamat sa iyong pagtanggap. Babalikan kita sa ibang araw. Ingat sa daan. Sa daan, Ginoong Si, ang bosen namin, ang pinakamahal na alak, hindi Yamazaki 55, kundi Makalan 1,926. Lucien, pasensya na. Brett ka talaga. Sakay na. Hindi ko rin alam. Ano na problema nila? Hindi sila ganito kadalasan. Okay lang, Chen. Basta't kasama kita, anumang pagsubok, hindi ko katatakutan. Lucien, huwag kang mag-alala. Palagi ako. Laging nasa tabi mo. Tatay, si ate ay nahumaling, talagang nababaliw na. Naglakas pa ng loob sumuwi sa iyo para sa kanya. Anong gagawin? Huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan. Mahalaga rin ang oras ko. Kaya diretsahan na tayo. Ikaw at ang anak ko, hindi kayo bagay. Gusto kong iwanan mo si Tian. Huwag mo na siyang guluhin. Tito, pinagkita mo ako dito sa cave, para sabihin ito, alam ba ito ni Chan? Hindi mahalaga ang opinyon niya. Bata pa siya. Hindi niya talaga alam. Bilang panganay na anak, ang responsibilidad niya. Ang pamilya naming Zai sa Haishi ay tunay na mayaman. Ang tulad mong galing sa mahirap, di bagay kay Tian. Kahit mag-asawa pa siya, pinapayuhan kita na. Huwag ka nang umasa pa. Narinig ko dati sa ate ko. Ang pamilyang Si sa Haishai ay matagal nang maganda lang sa labas, bulok sa loob. Hindi na may tuturing na tunay na mayaman. Ako naman, si Tian ay aking pinagkasunduan. Para sa anak ng pamilyang Sheng, si Sheng Yifon, sa angkan, sa grado at hitsura, hindi ka mapapantayan. Ito ay 1 milyon. Binata. Huwag ka nang mangarap pa, kunin mo ang perang ito, kaagad. At umalis na kay Tian. Kung hindi, sisirain ko ang pangalan mo, sa Haishi. Hindi ka makakakilos. Hindi pa sapat. HMPH. Sige, dagdag 2 milyon, 3 milyon lahat. Sapat na yan, di ba? Binata. Huwag kang masyadong seki. Gusto mo bang gamitin ang pera para manakit? Ang tulad ninyo, hindi ba dapat matuwa? Kung may gustong magbigay, Kaya pala sa
Ang kaligayahan ng anak nyo ay nagkakahalaga lang ng 3 milyon. Pero para sa akin, ang kaligayahan niya ay mas mahalaga pa kaysa anumang halaga. Pasensya na, hindi ko iwan si Tiantian. Pag-ibig. Ang pag-ibig ninyo mga bata ay walang halaga. Hindi tayo, iisa ang mundo. Ang pamilya ninyo ay hindi karapat-dapat sa amin. Alam nyo po ba ang sitwasyon ng pamilya ko? Sa tingin ko, hindi na kailangan to. Hindi ka sinabihan ni Tian, malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Tiantian, mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na pala, Bakit hindi mo sinabi sa akin? noong una, sasabihin ko sana. Baka kasi tutol ka. Alam mo naman, biopharma, mas maganda ang future nito. Kapag nag-aral sa abroad, alam mo, pangarap ko, tulungan ang maraming tao, magkaroon ng mas mura at mabisang gamot. Susuportahan talaga kita. Pero, hindi mo dapat itinago sa akin. Pasensya na, huwag ka magalit. Dati akong nag-aalala, baka hindi tanggapin ni Lolo. At mga ate mo si Tiantian, buti na lang pursigido siya. Pagbalik niya galing abroad, magpapakasal ako sa kanya. Lucien, nanunumpa ako. Pag alis ko, mag-aaral lang ako ng mabuti. Pagkatapos kong gumraduate, ikakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Maghihintay ako. Tian, sa pag-aaral mo sa abroad, magsumikap ka, pagbalik mong successful. Hanapan kita ng magandang mapapangasawa, tapos pamamahalaan mo negosyo. Maaga pa. Oras na para mag-board. Tiantian, Ang kapal ng mukha nitong lalaking ito. Gusto ng palakang makuha ang gansa. Tian. Zai Tian. Dapat nang mag-board. Lucien, hintayin mo ako, ha? Umalis na si Tian. 5 taon siyang mawawala. Wala talagang future kayo. Bitawan mo na. maghihintay ako hanggang sa bumalik siya. Dapat tingnan mo kung sino ka talaga. Isang waiter lang. Gusto pang makapangasawa ng mayaman. Makipagsapalaran sa mayayaman. Panaginip lang yan. Lu Xing. Third sister, bakit andito ka? Hoy. Lu Xing. Bakit ka tumatakbo? Chen, isa ka ng college student. Anong plano mo sa future mo? Kailangan mo ba ng tulong ko at ng mga ate mo? Lolo, hindi na. Nagrehistro ako ng bagong kumpanya para sa biomedicine. Hindi niyo ako kailangang tulungan, kaya ko nang mag-isa. Ganyan nga ang apo ni Lolo. May sarili ka ng kumpanya. May ambisyon ka. Gusto kong ihanda ang daan para kay Tiantian. Pagbalik niya, ibibigay ko ang kumpanya sa kanya. Lolo, may pasok pa ako ngayong gabi. Mauuna na akong pumasok. Lolo, bye-bye na mga ate. Ipapadala ko ang driver para sa iyo. Ang apo ko. May girlfriend na si Lucien. Kaya may mga bagay na mahirap sabihin sa iyo. Totoo bang may girlfriend na siya? Sino ang babae? Bakit wala akong alam? Huwag kang mag-alala, bata pa siya ngayon, para lang siyang naglalaro. At ang girlfriend ay hindi magtatagal. Alam niyo ba ngayong araw kung bakit siya pumunta sa airport para lang ihatid ang girlfriend niya sa ibang bansa? Ano? Akala ko pa naman ang bunso ay susando sa akin. Alam niyo ba? Sino kasama ang girlfriend niya ang sabay na umalis? Sino? Panganay ng pamilyang Sheng. Sheng Yifan. Ang pamilya ng kasintahan ni Lucien ay nasa medical business, at ang pamilyang Sheng ang may hawak ng maraming mahalagang teknolohiya. Magkaugnay ang interes ng dalawang pamilya nila. Napakalalim. Ang babaeng ito, kumakain ng nasa plato, naghahanap ng iba pa. Ginugulo pa pati ang aking bunso, hahanapin ko siya para suyurin. Kalma lang. Si Lu Chen ay may sariling desisyon. May mga bagay na kailangan niyang maranasan mismo upang lumaki. Salamat sa inyong lahat. Tiantian,
Anong ginagawa mo? Nag-i-intern ako sa isang kumpanya. Ang mga tao sa kumpanya ay mabait sa akin. Esan, Tian. Miss na kita, Tianchan. Miss mo na ba ako? hindi muna ako makakausap. Tinatawag na ako ng professor ko. Yifan, Presidente Lu. 5 taon na ang nakalipas. Tinago ko ito kay Tiantian. Nag-establish ng Tiantian Medicine. At siya naman ay naging sa isang German biolab pangunahing mananaliksik. Dahil dito, sina lolo at mga ate ay tiyak na tatanggap sa kanya. Ngayong gabi, inimbita ko ang aking pamilya bilang aking mga saksi. Tiantian, ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Anong ginagawa mo rito? Para salubungin si Xi Chen Paui. Dito, high society tayo. Hindi ikaw, isang dukhang taga-bukid, na lugar na dapat puntahan. 5 taon na. Hindi ka pa rin sumusuko? Anxiety yan ngayon. Ay hindi na anxiety yan noon. Baka iniisip mo pa rin ang pangarap mong maging manugang. Pero, buti na rin nandito ka. Para makita mo, ikaw, at kami, mga taga-Altasos, ang malaking agwat ninyo. Tama ka. Tayo na dalawa, may agwat nga. Luchen, nanunumpa ako. Pagkaalis ko sa bansa, nagsikap akong mag-aral. Pagka-graduate ko at magpapakasal na tayo. Ika'y iisipin, sa'yo itapat. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta sa aking pagbabalik bayan. Ang dating dalaga ng pamilyang Zai, talagang napakaganda niya, matalino at maganda pa. Sabi nila, kamakailan lang, napansin siya ng Tianchen Pharma at inimbita siyang makipagkooperasyon. Ang Tianchen Group ba ang tinutukoy mo? Yung 5 taon na ang nakalipas. Mabilis na lumitaw sa industriya. May mabilis na pag-unlad. Ngayon, naging leader na ito sa pharma, na walang dadang pinuno. Ang Tianchen Group na iyon. Si Chen, lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Kung gayo yung pamilyang Zai, hindi ba't mula sa ordinaryo, naging super family na agad? Nakikita mo ba? Ang agwat mo sa kapatid ko, ay lalo pang lumalaki. Hindi mo ba nalaman ang imbitasyong ito? Sino ang nagbigay? Siyempre naman, ang chairman ng Tianchen Pharma. Talaga namang, ikaw pa ba? Una sa lahat, gusto kong ipahayag isang magandang balita. Ang chairman ng Tianchen Pharma, itinalaga ako bilang kanilang CEO. At saka, makikipag-partner sa pamilyang Xi sa kontratang 10 milyon, mahabang panahong order. Diyos ko, 10 milyong order. Nakakainggit. Ang Zai family, nakakuha pa ng pabor ng chairman ng Tianchen. Sabi nila, yung chairman ay bata pa at magaling, walang katulad na talib, baka nagkagusto sa binibining Zai. Zai Tian, bukas, formal ka nang magsisimula sa Tianchen Pharma. Congratulations. At saka, ang pinakamahalagang bagay ngayon. Gusto kong sabihin, isang masayang balita, noong nasa ibang bansa ako. May isang lalaki, na lihim na naglaan ng 5 taon. Naghihintay sa aking pagbabalik sa mahalagang araw na ito. Nais kong kayo ang maging saksi. Ako, si Xi Chayan, ay magpo-propose sa lalaking ito. Diyos ko, ako sana ang magpo-propose. Kay Xi Chen, hindi ko inaasahan na unahan niya ako. Sino kayang lalaki, ang mapalad na maging manugang ng Zai family? Oo, sabik na kami. Ang lolo ko at mga kapat kailan sila darating sa pinakamahalagang sandali. Kailangan silang naroon. Siya si tagapagmana ng Shengshi Group. Mahal ko, Sheng Yifan. Hintayin mo akong makagraduate at bumalik. Magpapakasal. Sa iyo lang ako magpapakasal. Tianchen, Manugang ng anak ng Zai. Kayo pala ang panganay ng Sheng. Bagay na bagay kayo. Hindi lang pumirma ng kontrata ang Zai, kundi nakipag-alyansa pa sa Sheng. Ang Zai ay lilipad na. Tianchen. Nakikita mo na, masyado kang mayabang. Alam mo na ngayon, ang tunay mong kalagayan. Tian. Anong problema?
Okay lang. Siya nga pala, ang aking kasintahang si Sheng Yifan. Siya ang nais ko makasama habang buhay. Sa ilang araw, magaganap na ang aming kasal. Si Chen. Ngayon, si Chen Chen mismo ang nag-request na dumalo tayo sa handaan. Wala akong pakialam kung ano ang hawak nyo. Iwanan nyo lahat. Dapat nasa oras kayo. Lolo, si Chen Chen ang aking mahal na kapatid, ang inyong paborito. Paano naman ako hindi pupunta? Kailangan mo pa bang sabihin? Nang maaga ng kalahating buwan, lahat ng mga schedule ay aking tinanggihan. Lolo, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga sa kapatid ko ay ang pinakamahalaga. Pupunta na ako agad. 5 taon na ang nakalipas, may kasunduan. Bumalik ka galing abroad. Magpapakasal tayo. Ano na ang nangyayari? Bigyan mo ako ng paliwanag. Luchen, ang bagay na ito, mali talaga ang nagawa ko. Pero may ilang mga bagay, matagal mo na dapat nakita. Ano ang malinaw sa akin? Luchen, gusto mo ba talagang sabihin ko? Nang malinaw, hindi mo ba maayos na tingnan ang agwat natin, maging ang ating pinagmulat, background, o maging tayo, kasalukuyang katayuan, mula pa sa simula, ay malayo ang agwat. Ngayon, nag-aakala ka pa rin na makasama ako. Kakatawa talaga. Kami ni Yifan, magpapakasal na. Huwag ka nang dumating para guluhin ang buhay ko. Kaya ang ating pangako. Dati na iyon, nagbabago ang tao. Tulad mo na walang-wala, ay hindi talaga mabibigay ang buhay na gusto ko. Si Yifan lang, ang makapagbibigay ng saya. Ganun pala. Si Lu Chen naman, hindi kilala ang limitasyon. Gusto pa niyang agawin ng nobya ni Sheng Ye. Oo nga. Hindi niya tinitingnan estado niya. Paano magugustuhan ni Miss Zai? Kakaiba iyon. Anong problema? Iniwan ng babaeng mahal. Ang pakiramdam ng pagkaiwan. Hindi masakit, di ba? Payo ko sa'yo, mas mabuti pang sumuko ka na. Sitin. Sa puso mo pala, ang pera, kapangyarihan, at katayuan. Higit na mahalaga kaysa pagmamahal. Pagmamahal, LTE, ang babaw ng pangunawa mo. Ako 60, Pangulo ng Xi Corporation. At may paanyaya mula sa Tianchen Pharmaceuticals. Milyon-milyong order ang naghihintay. Ang pagsama mo sa akin. Pera lang ang habol mo. Si Islan Gibayan, ang tagapagmana ng Sheng Group. Ang lalaking tulad niya, ang karapat-dapat sa akin. Ibig mong sabihin, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Oo, tama ka. Hindi mo siya karapat-dapat. Ako lang ang nararapat para sa kanya. LTE, kung talagang mahal mo ako, unawain mo sana ako at suportahan. Ang pag-aaway ngayon, walang maidudulot na mabuti. Habang hindi pa, nahuhuli ang lahat, umiwas ka na. Umalis ka na. Ilang beses na kitang sinabihan. Ikaw at si Tien, hindi talaga magkatapat. Ang inyong estado, walang pag-asa. Isang hamak na tagapaglingkod, nagnanas makapangasawa, ng mayamang angkan. Umalis ka na, huwag nang mangulila, sa ate ko. Kung gustong manatili, uminom sa kasal. Malugod kitang tatanggapin. Ngunit kung magpupumilit ka ng kaguluhan, hindi kita pakikisamahan. Sitin, alam mo ba ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Nabalitaan ko. Sa 5 taon, itinayo mo ang kumpanya. Hanga ako. Ngunit wala ito. Silbi sa akin. Maliit na kumpanya lang. Kaya pala, gusto mong sumanib sa aming angkan. Ang kontratang ito, sa maliit na kumpanya, ay katawa-tawa. Tama ka. Isang malaking joke na. Sitin, nagkamali ako sa'yo. Ang angkan niyong Xi, hindi makukuha ang sabi na ito. Si Chen. Siguradong pagsisisihan mo yan, ang ginawa mo ngayong araw. Ano kaya ang pinagmula ni Lu Chen? Nakuha pang magsalita ng ganito sa anak ng pamilyang Zai. Sino bang nakakaalam? Base sa suot niya, hindi naman mukhang anak ng mayaman. Pero nga pala, bilis magbago ng isip ng anak ng Zai. Sobrang bilis.
Tara na. Ipagpatuloy natin ang ating handaan. Ngayon ang handa para kay Tian. Tayong lahat, magdiwang tayo ng husto. Tama, oo nga, huwag dahil sa kanya, masira ang kasiyahan nyo. Tama. Lu Chen. Uminom ka muna bago umalis. Nako, ang sakit ng mga binti ko. Sinaktan mo pa ang anak ko. Makinig ka sa akin, hindi kami titigil sa pamilyang Sheng. Lu Chen, kahit galit ka sa akin, hindi mo dapat sinaktan si Ifat. Hindi ko naman siya nahawakan. Sabi mo, sinaktan ko siya. Tama na. Anong relasyon nyo dati? Ayokong pakialaman at hindi ko kontrolado. Ngayon, naapektuhan na ang anak ko. Ayusin mo agad ang lalaking ito. Lu Chen, magpakatuto ka at umalis na. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Pinaparatangan niyo ako, at pinaalis pa niyo ako. Nagiging kapalangan ka na. Kung may mangyaring masama sa bayaw ko, pagagapangin kita palabas dito. Sinaktan mo ako? Tama na, Lu Chen. Hindi ito lugar para magmalaki ka. At kasalanan mo naman talaga ito. Kasalanan ko. Unang beses ni Chen, manlibre sa atin. Oo nga. Kain at inom tayong mabuti. Susundin namin kayo. Mabuti. Isa kang daga sa kalsada, lahat gustong manakit sa'yo. Paano ka pa nagpakapal ng mukha? Magpatuloy na manatili dito. Kayo. Tiyak na magbabayad kayo sa inyong mga ginawa ngayon. Tulad mong mahilig sa kapangyarihan, at mahilig sa luho, nararapat lang mabigyan ng leksyon. Lumayas ka na dito agad. Lumayas kayo. Lumayas kayo. Tigil na. Lumayo ka sa akin. Ang aking Diyosa na si Lu Xing. Hindi ba ang ikalawang dalaga ng Lo? Ang batikang propesor sa pananaliksik na si Luyo? Hindi ba ang Lu Group, ang kasalukuyang tagapangulo, ang panganay na dalaga ng Lu? Si Lu Fei. Siya ang pinakamayamang tao sa High Group, Lu Hongshen. Tingnan natin kung sino ang mga api sa kapatid ko. Tingnan natin kung sino ang hahawak sa akin, ang apo ni Lu Hongyao. Mga taga Lu family, anong ginagawa nila rito? Sino? Sino ang apo niya? Sino? Sino ang nanakit sa iyo ng ganito? 8. Paumanhin, bunso, nahuli kami, pasensya na't naapi ka. Sino ang umapi sa iyo? Mga ate mo ang bahala sa kanya. Sino siya? Bakit ganoon kabuti si Lu Xing sa kanya? At saka, ang panganay at ang pangalawang dalaga, ay mabuti rin sa kanya. Oo nga. Ano kaya ang tunay nilang relasyon? Ang sabi ng pinakamayaman, sino ang magtatangkang galawin ang kanyang apo? Hindi kaya, ang apo ng pinakamayaman ay... Si Lu Chen ba talaga ay? Imposible. Kung siya ang apo ng pinakamayaman, paano siya maghakot ng pinggan para sa matrikula? Tama ka. Marahil kilala lang niya ang Lu family. Chen, inapi ka ba nila? Ate, ayusin mo sila. Ako rin. Galawin ng aking apo. Pagbabayaran ko kayong lahat, magbabayad kayo. Hayaan na, Lolo. Inapi ka nila ng ganito, ipinagtatanggol mo pa rin sila. May sarili akong plano. Ngunit, Alam kong para sa akin ang ginagawa nyo. Pero gusto kong personal kong ipadala sa impyerno. Pagsisihan nila ngayong lahat ng kanilang ginawa. Talagang apo kong magaling, may tapang at pananagutan. Sinusuportahan ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Shen, gawin mo ang nais mo. Laging susuporta ang mga ate mo. Kami sa pamilyang Lo, hindi ka madaling apihin. Kapatid, makakaasa kang gawin mo, suporta ng pamilyang Lo. Ang mga nang api sa'yo, walang makakatakas. Tara na. Mahal na Ginoo, bakit po kayo nandito? Paalisin lahat ng nasa loob, simula ngayon. Ang Lu Group namin, ang mga hotel nito, hindi magsisilbi, ang pamilya Zai at Sheng. Opo.
Sinabi ko na hindi siya. Ang apo ng pinakamayaman. Umalis din siyang lugmok. Tama. Pero, paano siya kasama ng Lo? Talaga? Siguro kakilala lang. Isa lang siyang, mahilig sa atensyon. Isang clown. Dapat na siyang umalis noon. Buti hindi na nagpumilit si Lucien. Yifan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Walang malubhang pinsala. Paumanhin. Sarado muna ang hotel. Pakiusap, umalis na kayo. Hihinto ang operasyon. Bakit naman? Tama, malinaw na tayo eh. Nagbayad na. Kung sabihin mong sarado, sarado na. Ang bayad at penalidad ay ibabalik sa account. Paalisan sila. Sino ka ba para sabihin yan? Maglakas loob paalisan kami? Maghintay ka. Ganito kayo, magnegosyo? Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Natatakot ang mga ate na inaapi ka. Kaya simula ngayon, sasama kami sa'yo sa trabaho. Dahil hindi kami, laging kasama mo. Kaya ka napagmalupitan. Hindi ko kayo sinisisi. Nagtatrabaho ako sa sarili kong kumpanya. Akin ang lugar na ito. Paano ako pwedeng apihin? Makinig ka, bunso. Bilang pangulo ng Chanchen Pharma, kung malalaman ng mga empleyado na araw-araw 3 ate ay kasama ko sa trabaho, magmumukha akong parang batang di pa napapasuso. Sasabihin pa nila, sunod-sunuran sa kapatid. Nakakahiya naman yon. Kung ganoon, kami 3 ang papalit sa opisina mo. Ay naku, mga Reyna, huwag na kayong manggulo pa. Lalo na ikaw. Ikaw, isang international superstar. Kung sa kumpanya ko siya magtatrabaho, ang mga empleyado sa kumpanya ko, kailangan pa bang magtrabaho? Sige, ganito na lang. Ngayong araw, ang iyong ate, ako ang bahala sa iyo. Hindi. Huwag ka nang magbiro pa. Mayroon pa akong mahalagang kontratang pipirmahan. Maauna na ako. Bunso. Magandang umaga, President Lu. Nandito na ang mga tagawang corp. Sasama ka ba sa akin paakyat? Mauna ka na. Makipag-usap kay Emrowang tungkol sa terms. May gagawin pa ako. Pupunta muna ako sa business hall. Sige. Pero, matagal na kayong hindi napunta. Ang mga tao dito sa kumpanya, hindi na nila kayo kilala. Okay lang. Ikaw muna. Mamaya na ako susunod. Sige. Ito na ang Chanchen Pharma. Dito ang pinaka nangungunang biopharma company. At ako, Sixi Chayan. Malapit nang maging dito'y ang Sisi. Tianchen Pharma, nag-ayos ng seremonya para sa'yo. Tiyak na bongga. Magpakita ka ng galing mamaya. Sa harap ng mga empleyado, magtatag ng isang magandang imahe ng leader. Ikaw nga. Huminto ka. Lucien, bakit ka nandito? Talagang hindi ka mawala. Lu Chen, may mukha ka pa talagang. Sundan kami dito. Sa tingin ko, hindi ka pa rin makamove on kay Tian. Talaga namang wala ang hiya ka. Nasa pampublikong lugar tayo. Hindi ito ang bahay nyo. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Batay saan? HMPH. Dahil si Tian, malapit nang maging CEO ng Tianchen Pharma. Simula ngayon, ang Tianchen Pharma, si Tian na ang masusunod. Batay saan mo akala? Na kaya niyang maging CEO ng Chanchen. Ang chairman ng Tianchen Group, personal kaming inimbita dito. Lubos na pinahahalagahan si Tian. Wala akong pakialam. Kung nagpapanggap ka, Lucien, sasabihin ko sa iyo. Ako, Sixi Chayan, ang puno ng karangalan, ay para lamang sa mga phoenix na may gintong sanga. At ikaw, ay palaging nasa ilalim ng puno parang langgam. Anumang masamang bala ay itigil mo na. Ingat ka. Gagawin kita mawala ng tuluyan. Tama na. Huwag ka nang makipagtalo. Baka malit ka sa iyong seremonya. Kayo po ba? Kayo nga po. Na darating sa aming kumpanya na uupo, CEO. Setian. MS, Setian po. Sabi nila, malaki ang tingin ng chairman sa kanya. Kung gayon, kailangan ko para makapagpasuyo ng husto. Wow! Ito na nga ang bagong CEO, tama. Mukhang pinili pa nga ng chairman. Sabi nila, siya pa nga, mula sa German Biolab, Chief Researcher. Talagang maganda at matalino. Simula ngayon, bukod sa chairman, siya sa ating kumpanya, isa na lang ang mas mataas, at mas mataas sa marami. MS, Setian. Ako po'y taga R&D, supervisor ng Group 5. Mula ngayon, pwede niyo akong tawaging Lee. MS, Setian, MS, Setian. Ako si Shu. Ako si Zhang. MS,
Setian, narinig ko po na kayo po ang pinili ng chairman. Kaya ang chairman, siguro ay gustong-gusto kayo, di ba? Maaari po, turuan nyo kami, para kami man ay makuha ang pabor ng chairman. Oo. Hindi ko rin alam kung bakit ang chairman ang nagustuhan sa akin. Wala pa ako. Pagkikita sa chairman. Napinili ako ng chairman. Siyempre dahil ang aking husay. Kita mo, talagang si MS, Setian. Batay sa kakayahan. Ang appointment letter, pinirmahan na ba? Bakit ka nagmamadali? Maging sigma si Chan. Sulat ng paghirang bilang chairman, pinirmahan na ba? Bakit ka nagmamadali? Para maging si MSC. Sino yan? Sino ka ba talaga? Hindi sa iyo ang magsalita. Lu Chen, hindi ka pa ba tapos? Bakit ka nakasunod dito? Lu Chen, hindi ito lugar kung saan ka, magwala kung saan mo gusto. Tapos na ang lahat ng proseso. Gusto ng chairman si MS, Zai. Hindi ba siya pipirma para sa kanya? Sino ka ba? Nagsasalita ka lang dyan. Tao ba siya sa kumpanya ninyo? Hindi ko kilala. Dati pa ako sa kumpanya. Mahigit kalahating taon na. Lahat ng empleyado ng kumpanya. Kilala ko halos lahat sila. Itong taong ito, hindi ko talaga nakita. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Bagong empleyado yata yan. Sa mga taong ito, ako ay hindi madalas sa kumpanya, kaya hindi nyo ako kilala. Normal lang yan. Ako ang mula sa Tianchen Pharma, Chairman, Lu Chen. Lu Chen, napakababang kasinungalingan. Kaya mo pang imbentohin. 5 taon na tayong di nagkita. Ang pagbabago ay talagang malaki. Talagang kumpara sa dating ugali mo, ay mas masama pa. Lahat, umatake. Huwag kayong magpadaya sa kanya. Siya ang dating kasintahan ng anak ko para hindi sila maghiwalay. Kaya siya sumunod dito, mapilit at hindi sumusuko. Sinadyang gumawa ng gulo. Makinig ka, Lu Chen. Bakit kung nasaan si Tian, nandoon ka rin? Talaga namang walang hiya ka. Bastos na bata, sinasabi ko sa'yo, nakipag-engage na kami ni Tian. Huwag ka nang walang hiya, maging third party. Sino ang third party? Alam mo sa sarili mo. Chen, ako ang nagtatag nito. Ang inyong imbitasyon, ako rin ang nagbigay. Pero ngayon, nagsisisi na ako. Gusto kong bawiin ang appointment letter. Si Chen, wala ka talagang karapatan, maging CEO ng Tianchen Pharma, Chen Corp, ay hindi kayo tinatanggap. Umalis na kayo. Hindi, Lu Chen. Nabaliw ka na ba? O hindi ka pa nagigising? Nananaginip ka ba? Sinabi mong ikaw ang chairman ng Tianchen Pharma. Pero ang mga empleyado dito, sino ang nakakakilala sa'yo? Walang nakakakilala sa iyo. Oo nga. Ikaw lang, kahit ang baon mo sa college, kinikita mo sa pagtinda. Paano mo na itayo ang Tian Group, ang ganito kagandang kumpanya? May kakayahan ka ba dyan? Tian. Huwag mo na siyang patulan. Lu Chen, alam mo ang lugar mo. Bilisan mo, umalis ka na. Huwag mo akong piliting tumawag ng gwardiya. Ito ang teritoryo ko. Kayo ang dapat umalis. Magpapalayas na ako ngayon, para paalisin kayo. Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Sinabi mong ikaw ang chairman ng aming kumpanya. Kaya, paano mo mapapatunayan yan? Mayroon akong isang litrato ni President Lo. Talaga namang. Ang tapang mo naman. Napakatapang mong magpanggap kay CEO Lo. Tumingin ka nga ng maayos. Si CEO Lo, ganito ang itsura. Paano pa? Bagong graduate, maliit na bata, makakapagpanggap? Talaga namang. Hindi ka mukha. Ang chairman ng Tianchen Group ay dapat ay astigin at makisig. Tumingin ka nga sa salamin. Ikaw na taga-probinsya, nangangahas magpanggap? Paano mo mapapatunayan? Nakakatawa naman itong binata. Niyaya pang magpanggap sa chairman. Grabe ang tapang niya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Niyaya mo pa si CEO Zai na umalis. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Kasi nga, Si Secretary Bai noon pa man, ang sabi niya ay masyado akong bata, at bata ang madaling maloko ng partners, kaya ginawa niyang matanda tingnan. Ang Tianchen Pharma, ako ang nagtayo, wala akong kailangang patunayan. Pero, kung igigit nyo, may ipapakilala akong tao, siya ang magpapatunay ng pagkatao ko. Hello, Manager Zhang ng Finance. Pumunta ka sa service hall. May kailangan akong ayusin. siya ba talaga ang chairman? Natawag niya agad. Ang finance manager. Siya ba talaga ang chairman? Nakakapagtakang kaya nilang tawagin siya, ang manager ng pananalapi. Kahit pa, mo pa ang manager ng pananalapi. Ano pa ang magagawa mo? Baka, ikaw ang nauna, naghanda ng, ang lahat ng ito? Boss Lu, hinahanap niyo po ako? Manager Zhang. Siya si Supervisor Lee. Tila may pagdududa siya sa aking pagkatao.
Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee. Siya po ay ang ating CEO, Lu Chen. Boss Lu. Hindi lang, siya ang nagtatag nito, kundi pati, ang pinuno nating lahat. Ano, ito, paano ito naging posible? Narinig nyo na lahat, di ba? Alam nyo na kung sino ako. Kailangan ko pa bang patunayan ang aking pagkatao? Diyos ko, siya nga ang CEO, hindi natin siya nakilala. Imposible. Talagang imposible. Siguradong niloloko niya tayo. Oo, ikaw ang nanloloko dito. Tiyan, huwag kang maniwala sa kanya. Lu Chen, kahit gusto mong magpanggap, maghanap ka ng dahilan. Paano ka magiging siya? Hindi ko kailangang magpanggap. Ang kumpanyang ito ay akin. Sa halip kayo, nang walang pahintulot, ay pumasok, at gusto ninyong angkinin ang pwesto ko. Ang inyong ginawa ay paglabag na. Tama po si Boss Lo, mga ginoo. Umalis na kayo sa kumpanya. Kung hindi, magsasagawa kami ng hakbang legal para ipagtanggol ang karapat. Tama ang sinabi ni Manager Lo, mga ginoo, umalis na kayo sa kumpanya agad. Kung hindi, gagamit tayo ng legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan ng kumpanya. Huwag ninyo siyang pakinggan. Imposible talaga siya. Maging chairman, nagpapanggap lang siya. Tama, kami pa ang inimbitahan ng chairman, personal na inimbitahan. Tatanungin kita. Nakita mo ba siya, miss? Sa totoo lang, nakikita ko lang ang chairman sa video conference. Pero halos kamukha niya, mukha lang siyang. Mas may edad na. Lu Chen, tapang mong magpanggap, chairman ng Tianchen Pharma. Totoo ka bang? Nagsasawa ka na bang mabuhay? Para kang may palabas. Nandito ka lang para manggulo? Lu Chen, kahapon sinira mo ang aking welcome party. At ngayon, sinisira mo na naman ang aking induction. Ayokong makita ka pa. Ilabas nyo ang malaprobinsyang ito. At itapon sa labas. Manager Zai. Siya ang chairman, ang mismong itinalagang CEO, at para sa pamilyang Zai, nakapirma ng kasunduan na nagkakahalaga ng 10 milyong order. Ito na ang pagkakataon ko para makapagpasikat sa Zai family. Kayo dalawa, ilabas nyo siya. Sandali lang. Ikaw. Kayong dalawa. Palayasin. Sekretarya Bay, nasa processing center ako. Ngayon din, bumaba ka agad. Ano? Si Sekretarya Bay. Kilala niya si Sekretarya Bay? Hanggang ngayon nagbubulag-bulagan ka pa. Pinangalanan mo pa si Sekretarya Bay. Sa kasinungalingan mo. Hoy, bata, lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Sekretarya. Sino ba si sekretarya? Si Sekretarya Bay, personal na sekretarya ng chairman. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, kasama na niya ang chairman. Pinagkakatiwalaan siyang lubos. Maaaring sabihin, sa Tianchen Pharmaceuticals ngayon, siya ang halos pangalawang pinuno, pangalawa lang sa chairman. Huwag kayong malinlang kay Lu Chen. Imposibleng kilalanin niya. Si Sekretarya Bay. At kahit na, nandito man si Sekretarya Bay. Walang awang, itataboy ang imposter na ito. Ganoon ba? Ngayon, sa ngalan ng Tianchen Pharmaceuticals, bilang sisi, inuutusan ko kayong itong malabata ay palayas. Ano pang hinihintay mo? Ayoko na. Bakit di ka pa kumikilos? Bitawan mo ako. Naluloka na kayo. Lu Chen. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Tiyan, hindi ka niya papansinin. Tama na, huwag mo nang patulan yan. Bilisan mo at paalisin mo na. Ang yabang. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Babalaan ko kayo. Pagsisisihan niyo to. Tigilan nyo. Anong ginagawa nyo? Sekretarya Bay, yung taong to, nagpapanggap na chairman, at ginugulo pa ang kumpanya. Kaya naman, itatapon natin siya. Nagpapanggap na chairman. Tama. Nagawa pa niyang, sa harap ng mga empleyado, iginiit niyang siya ang chairman. Talaga namang, napakawalang hiya. Buti na lang at si Mr. Zai, na-expose agad ang kanyang disguise. Kami, nalaman ng totoo niyang pagkatao. Buti na lang si Mr. Zai. Tama. Kumusta, Sekretarya? Ako ang dumating. Chief Executive Officer, si Chayan. Ikaw yung nagsabing dapat itapon palabas. Tama. Ako, bilang ng Tianchen. Sa'yo. Gustong itapon ang nagpapanggap na chairman na scammer. Dapat, walang problema, di ba? Tiyan. Lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw ang sisipakin ko. Sino naglakas loob mo? Magpatapon sa kanya. Ako ang mula sa Tianchen. Sa'yo. Dito, maliban sa chairman, ako ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamataas.
Hindi ka man lang kumuha para tingnan mo kung karapat-dapat ka ba. Hindi ako karapat-dapat, ikaw ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako magiging ang CK dito, at ang pamilya namin ay pipirma ng milyong order. Ngayon, pagtatanggalan kita, umalis ka na dito. May mata nga pero bulag, ikaw na tandang babae. Paumanhin, G-Look, nahuli kami. Magandang araw, G-Look. Ano? Boss Luke. Siya talaga ang ating kumpanyas chairman. Hindi. Siya. Paano siya magiging chairman? Impossible ito. Anong biro yan? Di ba't maliit na? Kumpanya lang? Paano magiging ang chairman ng Tianchen Pharma? Oo. Tiyak may maling pagkakaintindi. Tiyak hindi siya. Kahit si Secretary Bai tinatawag siyang Boss Luke. Ako, kanina lang, nais ko na siyang paalisin. Mabutit na pigilan mo ako kanina. Kung hindi, na-offend ko sana si Boss Luke. Kung talagang na-offend ko si Boss Luke, parang nahatulan na ako ng kamatayan. Ano pa ang pagkakaiba? Lagot na. Ako, ano na ang gagawin ko? Ikaw, talaga si Boss Lee. Siya, isang tagapagsilbi, paano magiging ang chairman ng Tianchen Group? Hindi ako naniniwala dyan. Secretary Bai. Siya talaga ang chairman ng Tianchen Pharma. Kaya ba't kinu-question mo ako? Hindi ko maglalakas loob. Busy si Boss Lu sa kanyang trabaho, hindi siya madalas sa kumpanya nitong 2 taon. Ngunit, siya talaga ay ang chairman ng TNC Pharma. Sige na. Maaari mo nang kunin ang sahod mo. Boss Lu, kawan mo ako. Nagmamakaawa ako. Boss Lu. Kunin na siya. Boss Lu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Boss Lu. Luchen, talaga namang chairman ng Tianchen Pharma. Bakit? Nakita mo rin ang realidad. Imposible. Isa kang walang-wala, na waiter lang. Paano sa loob ng 5 taon? Naitayo ang Tianchen Pharma. Ito'y isa na lang. Imposibleng tagumpay. Nandito lang ang katotohanan. Bakit? Bakit nga ba? Ang kumpanya mo pa. Sa mundo. May ganitong tsamba. Sa mundo, walang ganitong tsamba. Dahil ang Tianchen Pharma. Galing sa pangalan namin, kumuha ng isang letra. At Biopharma ang kurso ni Xichen. Kaya, 5 taon ko itong sinimulan. Kaya, ginawa mo ito para sa akin. Sa ating dalawa, malaki ang agwat natin. Kaya nitong 5 taon, nagtiyaga ako sa Tianchen Pharma para maging pinakamalakas. Para, pagbalik mo galing pag-aaral, ibigay ito sa iyo. Para ang pamilya, pumayag sa ating dalawa, hindi ko inaasahan, ang sinseridad ko'y nasayang lang. Xichen, sobrang bigo mo ako. Para sa akin. Pala, binigay mo pala sa akin. Akin talaga ang Tianchen Pharma. Pero, mabuti na lang di mo kinuha. Di ba sabi mo, maliit lang ang kumpanya? Hindi. Yung transfer ng shares ba noon? Naalala mo rin pala, di ba sabi ng tatay mo, yung kasunduan sa shares, ay biro lang. Ako. Sinabi ko na. Pagsisisihan nyo talaga. Xichen, sa mga taon na ito, nagkamali ako. Ang pamilya nyo, kailanman di makukuha itong shares. Pagsisisihan mo talaga, ang mga ginawa mo ngayon. Luchen, hindi ko talaga inasahan. Ay yung share transfer document ay sa Tianchen Pharma. Hindi ko alam. Mukhang. Nagsisisi ka na ngayon. Talaga, medyo nagsisisi ako. At saka, hindi ko alam na para sa akin. Ginawa mo ito. Kung hindi ko sana. Zai Tian. Luchen, bigyan mo ulit ako ng chance. Galing sa German Biolab. Nagtapos. Sa bansa, wala talaga. Na ganito ang kwalifikasyon. Sa tingin mo, posible ba yan? Nagsisisi ngayon, ay huli na. Mabuti nga sa'yo, sayang ang tapat na puso ni CEO Lu. Luchen, nalathala ko na. Napapasok ako sa Tianchen Group ngayon. At maging sihin nyo. Alam na ng mga kamag-anak ko at kaibigan. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ko. Dahil lang sa dati natin. 8 taon ng relasyon. Ikaw. Huwag kang magkamali. Hindi ako ang sumira ng buhay mo. Ikaw mismo ang sumira ng sarili mong kinabukasan. Xichen, lahat ng ito, sarili mong gawa yan. Bakit ganito? Tianchen Pharmaceuticals. Talaga sa atin to dati. Paano nauwi sa ganito? Akala ni CEO Luke, ibibigay ang Tianchen sa salot na babae. Talagang di ka panipaniwala. Ngayon, wala na siyang napala. Wala na talaga siya. Karapat-dapat lang. Ang nawala sa kanya ay 10 milyon. Luchen, bigyan mo pa ako ng chance. Base sa dati natin, relasyong 8 taon. Nangangako ako, pahahalagahan ko talaga tong chance. Hindi kita bibigyan. Tama na.
Ayoko nang makipag-usap sa'yo, ikaw na taksil, at walang utang na loob. Kapag naaalala kong kasama kita, nasusuka ako. Si Chen, lumayas ka dito, sa buong buhay ko, ayoko ka nang makita. Tiyan. Huwag mo siyang pakiusapan. Ang pinsan ko ay CEO ng Wang Group. Sasabihin ko sa kanya, at makakakuha ka rin ng trabaho. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ka magdaranes ng sama. Lu Chen, ako. Security, paalisin niyo sila, huwag na silang makita pa. Lu Chen, Itigil niyo lahat. Pinsan. Anong nangyayari? Siya, hinamak ako. Siya, minutes na niya ako. Sino siya? Ang lalaking ito, anak ng chairman ng Wang Pharma, Wang Chenny. Hindi ko inaasahan, si Wang Chenny na ito ay pinsan pala ni Sheng Yifan, pero hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay, susundin ba niya ang payo ni Chairman Wang, makipagtulungan sa amin? Si Ginoong Wang ay kara-rating lang galing abroad. Ang kanyang pananaw ay kanluranin, at agresibo siya kumilos at magsalita. Dati, nais ni Chairman Wang makipag-usap. Ngunit si Ginoong Wang na ito, ay hindi masyadong pumayag. Huwag kang mag-alala dyan, ang lakas ng Tianchen Pharma ay walang kapantay. At sisiguraduhin kong makukuha ko ang patent ng Lingsheng Labs. Paumanhin, ang Wang Pharma ay tumatangging makipagtulungan. Ginoong Wang, gusto ko lang itanong, bakit ayaw ninyong makipagtulungan? Ano ang dahilan? Inalipusta mo ang aking pinsan, at ang kanyang kasintahan, kaya syempre ayaw kong makipagtulungan. Ginoong Wang, sa tingin ko, ikaw ay matalino. Ang Wang Pharma ay may malawak na clinical experience. At kami sa Tianchen Pharma ay may mas mahusay na kagamitan. Ang ating kooperasyon ay malakas na pagsasama. Ang patent ng Lingsheng Labs ay tiyak na makukuha natin. Kayo naman, kailangan ninyong sumakay sa Wang Pharma para makuha ninyo ang patent ng Lingsheng Labs. Kung wala ang aming Wang Pharma, ang inyong Tianchen Pharma, ano ang silbi? Ang Tianchen Pharmacy ninyo, ano ba kayo? Yi Wang, bago ka pa dumating, nasabi na sa iyo ni Boss Wang. Ang Tianchen Pharmacy namin, ang mga tagumpay at posisyon sa industriya. Yi Wang, huwag ka munang humusga. Bago ako dumating, lagi akong sinasabi ng tatay ko, gaano ka kagaling. Ngayong nakita na kita, ganito lang pala. Makinig ka, may sarili akong paghuhusga. Huwag ka nang mang-aral dito. Yi Wang. Ang kooperasyong ito, iminungkahi mismo ni Boss Wang. Sana Yi Wang, mawala ang sama ng loob mo sa akin. Maunawaan mo ng mabuti ang proyektong ito. Tayo, tiyak na magkakaroon tayo ng win-win cooperation. Huwag mo akong lokohin gamit ang tatay ko. Makinig ka, Wang Pharmaceutical. Ako ang masusunod. Kung sino ang gusto kong makipag-partner, sila ang makikipag-partner. Sinusubaybayan ko ang proyektong ito. Alam kong mabuti si Boss Wang. Gaano karaming pagsisikap ang ginugol niya rito. Kailangan mo talagang pag-isipan muli. Sige, sinasabi ko sa inyo. Ang Wang Pharmaceutical namin, naghahanap kami ng malaking kita, mataas na balik. Samantalang ang Tianchen Pharmacy ninyo, nais makipagkumpetensya sa mababang presyo, syempre ay ayaw namin. Hindi ko inaasahan na ganito ang iniisip ni Yi Wang. Mas maraming ordinaryong tao, gumamit ng gene therapy injections. Magligtas ng mas maraming pasyente. Hindi ba mas mabuti yan? Ako, negosyante ako, hindi ako santo. Alam mo ba? Isang gene therapy vial. Sa US, milyon ang halaga. Milyon, o kahit 10 milyon. Kaya syempre, gusto kong balikbayan para malaki ang kita. ang lakas ng loob mo, kuya. Tulad sa VIA, ang paraan ng pagpapagamot sa mayayaman lang. Sa amin sa Haicheng, hindi ito tinatangkilik. Taga-US Ivy League ako sa finance. Doktorado ang natapos. At may masters pa sa medisina. Ikaw, galing ka lang sa Peking Universidad. Isang hamak na tao lang. Paano mo ko matatalbugan? Nakakatawa. Ang ilang tao, akala nila'y may maliit silang kumpanya, kaya't kaya na nilang tapak-tapakan ng iba, talagang isa kang katawa-tawa. Mukhang si Yi Wang ay talagang hindi makikipag. Tulungan sa Tianchen Pharma. Pero ang desisyon mong ito, alam ba ni Chairman Wang? Uulitin ko sa'yo, ako ang may final say sa kumpanya ko, huwag ka nang magsayang ng laway dito. Ang 80% ay ng gamot ay nangangailangan ng malaking pondo. Mahalang oras, maliit ang balik. Minsan, dekada ang guguli. Pero walang kita. Nang mahirap nakagawa ka ng epektibong gamot. Kaya dapat kami ang kumita. Okay lang kumita ng pera. Pero, kailangang may konsensya. Ngayon, ang gamot sa cancer at gene therapy sa sakit na namamana ay sobrang mahal. Ang mga ordinaryong pasyente ay hindi kayang tustusan ang gastos. Ang nais naming gawin ay ibaba ang presyo ng gene therapy gamot para makinabang ang mas marami. Hindi lang para kumita. Kinalimutan na ang konsensya. Lu Chen, akala mo santo ka? Alam mo ba, isang dosis ng gene therapy, kung ganoon kadali, ma-develop at mailabas. Hindi sana maraming lab, ang nalulugi. Oo nga.
Lalo na sa kakayahan mo, mas mababa ka pa sa alila ng pinsan ko. Kung makipag-partner siya sa inyo, mabaon kayo sa utang. Ayoko nang makipag-usap. Tara na. Ginoong Wang. Dahil kay Chairman Wang, ito na lang ang huli kong sasabihin. Kung hindi ka makikipag-ugnayan sa patent ng Lingsheng Lab, siguradong hindi mo makukuha. Sino ka para kausapin ako? Nangangahas ka pa magbanta? Uulitin ko sa iyo. Hindi lang ako makikipag-ugnayan sa Tianchen Pharma ninyo. Gagawin ko rin. Paalisin kayo sa industriya ng biopharma. Umalis na kayo. Lu Chen, malapit na. Ang Tianchen Pharma ninyo ay mawawala na. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang patulan. Bukas malalaman mo kung gaano ka kawawa. Tara na. Ginoong Wang. Kung lalabas ka ngayon dito, hindi mo na kailanman makikipag-ugnayan sa Tianchen Pharma. Presidente Lu, anong gagawin natin? May malawak na clinical experience. At ang Li Pharma. Pakikontak si Chairman Li. Sige. Cousin, si Lu Chen, ang cute-cute. Talagang sinabi mong magsisi ka, nakakatawa talaga. Pagsisisi. Anong klaseng tao siya? Sa tingin ko, siya ang magsisisi. Tingnan mo ginawa niya sa amin ni Tian Tian. Sa susunod, sa mundo natin, kami ipagtatawanan. Kailangan mo kaming tulungan. Cousin, magkakapamilya tayo. Hindi ka pwedeng manood la. Chenny, nasaan si Tian Tian? Galing siya sa German Biochemical Lab, Chief Medical Officer. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang kakayahan, siguradong makakatulong sa'yo. Oo, cousin. Magaling si Tian Tian. Sa susunod, tayong dalawa, kailangan pa ng tulong mo, cousin, sa pag-unlad. Huwag kang mag-alala. Sa investment meeting ng Lingsheng Lab bukas, tiyak na sa harap ng lahat, sisirain ko si Lu Chen. Ang kanyang mapagkunwaring mukha, gusto kong malaman niya na ang Tian Tian Enterprise nila ay wala. Mr. Wang, pa, bakit po kayo nandito? Chenny, ang pakikipagtulungan mo sa Tian Tian Pharma. Kumusta na ang usapan? Pa, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tay, huwag kang mag-alala. May sarili akong diskarte. Ang kooperasyon sa Tianchen Pharma. Huwag mong bibat-iwan ng pagkakataon. Huwag na huwag ipaagaw sa iba. Para sa amin ito. Isang magandang pagkakataon. Anong klase namang kooperasyon to? Hindi ko talaga alam. Yung Lu na yun. Anong mahika ang ginawa sa'yo niya? Bakit ba ako nagkaanak ng tanga mong anak? Ano ang kabalbala na sinasabi mo? Makipag-ugnayan ka pa kay Lu Chen. Magaling siya. At may sapat na karanasan. Mas kailangan mong matuto sa kanya. Ay, sige na nga, tama na. Puro siya lang ang pinupuri mo. Sawa na akong marinig yan palagi. Hindi po, Tay. Bakit lagi mong pinupuri ang anak ng iba? Ako na anak mo. Ay magaling din naman. Ang aking pinag-aralan. Ay hindi ko alam kung gaano kataas. Siya, galing lang sa university na di kilala. Tapos gusto mo mag-aral ako sa kanya? Ano ang maipapantay niya sa akin? Talaga namang, tama po, tito. Siya, galing lang sa university na di kilala. Ano pa ang maituturo niya sa pinsan ko? Ano ang kabalbala na sinasabi ninyo? Ang payo ng nakatatanda, huwag baliwala. Shen, bukas na ang birthday mo. Mayroon ka bang mga hiling na hindi pa natutupad? O kaya, mayroon ka bang nais? Hindi na po. Sapat na po ang tulong ng 3 kapatid ko. Hindi naman yan marami. Bawat kaarawan mo, binibigyan ka namin ng regalo. Hindi mo tinatanggap. Parang hindi kami mahusay na mga ate. Sige po, sa pagkakataong ito, susundin ko na kayo. Mabuti naman, mas maayos na yan. Kami ng panganay na kapatid, ay maingat na. Naghanda ng regalo para sa iyong kaarawan. Sa darating na, Lingsheng Laboratory Investment Summit, ibibigay sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi ka pwedeng tumanggi. Naintindihan mo? Sige po, hindi po ako tatanggi. Pagkat sa pagkakataong ito, ang Lingsheng Lab ng aking pangalawang kapatid ay nag-research ng gene treatment injections. Kung hindi ko tatanggapin ang mga regalo ninyo, sasabihin niyong mas paborito ko ang iba. Mabuti at alam mo. Oo nga pala, Chen, ang summit bukas. Nasunod ko na ang iyong hili na ihanda ng maayos. Mayroon ka pa bang nais ipagbilin? Hindi na po, pangalawang kapatid, naniniwala ako sa'yo. Bihira lang si Chen humingi ng tulong sa akin. Talagang napakabihirang pagkakataon. Siguradong ihahanda ko ito ng maayos. Hindi ko maaaring biguin ang aking Chen. Wow, ang galing mo. Narito ang listahan ng kolaborasyon bukas. Tingnan mo, may ay dadagdag o babawasan pa ba? Tanggalin ang Wang's Pharmaceutical. Sige, ayon sa iyo. Lokal na teknolohiyang medikal, mas nahuhuli sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng summit na ito, mapagbubuklod ang mga kumpanya, magtulungan at matuto, sama-samang umunlad. Sa loob lang ng 3 taon, lokal na teknolohiyang medikal, makakasabay na sa antas ng dayuhan. Pagdating ng panahon, hindi na tayo titingala pa sa iba. Talagang lumaki ka na. Mas lalo kang maaasahan. Kumusta? Kinakatawan namin ang Tianchen Pharma para sa investment summit ngayong araw.
Kami ang representante ng Wang's Pharma. Pipigilan namin kayong pumasok. Ang summit ngayong araw, hindi tinatanggap ang Tianchen Pharma. Ano ang ibig ninyong sabihin? Mahalaga kaming mga bisita. Ano ang ibig ninyong sabihin? Kami ay mahalagang bisita. Paumanhin po, hindi na kayo. At walang saysay ang pagpunta ninyo. Pinamumunuan na ngayon ng Wang at Lee Groups para bumuo ng High City Pharma Alliance. Mag-a-apply kami sa Lingsheng Lab ng patent para sa joint development. Ang ibig sabihin, ang buong biopharma industry sa High City ay hindi na. Isasama kayo, Tencent. Kung alam ninyo ang tama, umalis na kayo agad. Alam mo ba kung sino ang nagho-host ng summit ngayon? Oo naman. Ang summit na ito ay joint effort ng Lu Group at Lingsheng Lab. Huwag mong sabihin na ikaw ang nag-organisa. Kahit sino pa ang nag-host. Wala itong kinalaman sa inyo. Umalis na kayo. Inimbitahan kami ng Lingsheng Lab. Wala kayong karapatang pigilan kami. Tab, malapit na magsimula ang summit. Kung maantala ito, kaya niyo bang panagutan? Hindi nyo pa ba naiintindihan? Ang aming tungkulin ay pigilan kayong manggulo. At saka, ang summit ngayon ay walang kinalaman sa inyo. Umalis na kayo. Ilabas nyo ang dalawa. Tigil. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapak? Sino ang naglakas loob na galawin ang tao ko? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Siyempre, tagaling siyang laboratory. Hawakan mo ako. Sino ang naglakas loob? Hawakan ng pinsan ko. Baka sawa ka na sa buhay mo. Dakpin siya agad. Tapang mo nang harangan ako. Bakit hindi ko gagawin? Ang summit ngayon, papasok ako, sigurado. Gusto mong pumasok? Walang ganyanan. Halina rito. Palabasin siya. TSK. Gusto mong pumasok, ha? Walang wala. Dalhin niyo siya. Itapon niyo siya palabas. Protektahan si CEO. Lu Chen, ang handaan ngayon. Wala nang lugar para sa'yo. Kung matalino ka, sige, umalis ka na lang. Luchen, ang mga big boss sa industriya ay nagpahayag na. Susunod lang sila sa Wang's Pharma namin. Sa inyong Tianchen Pharma, walang anumang kooperasyon. Kung wala ang Tianchen Pharma, magkakaroon ba kayo ng ganito ngayon? Talagang sinasalungat mo ang lahat. Haha. Akala niya siya ang pinakamahalaga. Sabihin ko sa'yo. Ngayon, hindi lang ito ang investment meeting, kundi ang Young Master ng Lu family. Pagdating ng oras, i-invest nila ang proyektong ito, ang inyong Tianchen Pharma. Wala kayong makukuhang pera. Sobra na kayo. Mukhang, ang bida sa summit ngayon, ay itong Lu Family Young Master. Siyempre. Sayang, ang handaan ngayon, ay wala kang lugar. Talaga? Mukhang, kampante ka pa rin. Anong nangyayari? Ito si... Boss Lei. Narinig ko na kayo ni Wang's Pharma ay nagsanib puwersa para patalsikin ako sa Haishi Pharma. Mukhang tinanggihan mo kahapon ang alok ko sa tawag para sa kooperasyon. Ako naman. Nasa pag-iisip pa, kaya hindi pa ako nakapagbigay ng pinal na sagot. Boss Lee, gusto ko ring itanong sa'yo, kumusta na ang desisyon mo? Boss Lee, walang kinabukasan ang pagsunod sa Tianchen Pharmaceutical. Pag-isipan mong maigi. Boss Lee, ngayon, lahat ng pharmaceutical group sa Quanhai City ay nagbuo na ng alyansa. Talaga bang, gusto mo pang maging tulad ng Tianchen, mapalabas? Boss Lei, bawasan ang gastos, presyong pangmasa, ang tunay na pamatagalan. Boss Lee, gusto mong pumunta sa panig ni Luchen, hindi kita pipigilan. Pero kasi, ang investment promotion meeting ngayon, ay hindi ka na makakasali. Boss Lee, may investment mula sa Lu Group ngayon. Pag-isipan mo itong mabuti. Pag-isipan mong malinaw. Pasensya na, Boss Lu, lubos akong humihingi ng paumanhin. Kailangan kong isipin ang aking mga tauhan. Hindi ko kayanin ang responsibilidad. Pasensya na, ha ha ha. Mukhang ang mga mata ng lahat ay matalas. Boss Lee, basta't maging matagumpay ang kasunduan. Wang Group, hindi ka mawawalan ng pakinabang. Salamat. Salamat, Boss Wang. Boss Lei, pag-isipan mong mabuti. Nakipag-ugnayan na ako sa Lingsheng Lab para sa kasunduan. Ginoong Lee, kailangan mong pag-isipan mabuti. May kasunduan na ako sa Lingsheng Laboratories. Tumahimik ka. Huwag ka nang magbigay ng huwad na pangako kay Ginoong Lee. Sa tingin mo ba, si Liang ay maniniwala sa'yo? Maniniwala ba siya? Ginoong Lee, hawak ko ang eksklusibong kasunduan ng Tianchen Pharmaceuticals at Lingsheng Laboratories. Pondo at teknolohiya, ako ang mangunguna. Maaari mong tingnan. Imposible. Paano sila makikipagtulungan sa isang maliit na kumpanya? Ginoong Wang, ang selyo sa kasunduang ito ay tunay na sa Lingsheng Laboratories. Kaya naman, Ginoong Lee, nakapagdesisyon ka na ba?
Ginoong Lee, kung magbabago ka ng isip ngayon, ang puhunan ngayong araw ay... Ay nako. Lubos akong humihingi ng paumanhin, Ginoong Lo. Kailangan kong isaalang-alang ang kinabukasan ng Lee's Pharmaceuticals. Matapos kong pag-isipan, nang mabuti, nakapag-desisyon na ako, nagpasya ako, makipagtulungan sa Wang's Pharmaceuticals. Boss Lee, pag-isipan mo ulit ng mabuti. Ang aming Tianchen Pharma, sa Haicheng, hindi basta-basta. Boss Lee, huwag kang mag-alala. Sa aming suporta, ang Lee sa Haicheng, tiyak na manggana. Hindi kung sino-sino lang ang makakapantay. Boss Lee, ang desisyon mo ngayon ay tunay na matalino. Maniwala ka sa akin, makipagtulungan sa Wang's Pharma ay tiyak na magbibigay ng ibang panghinaharap. Makipagtulungan sa Wang's Pharma ang pinakatamang desisyon mo. Hindi na kailangang sabihin. Nagpasya na ako, makipagtulungan sa Wang's Pharma. Sobrang lumampas ka na. Tiyak na magbabayad ka ng mahal na halaga. Wang Chenny, ang negosyo'y giyera. Normal ang manalo o matalo. Ngunit payo ko sa'yo, mag-iwan ng konsiderasyon para sa hinaharap. Lu Chen, bakit hindi ka na umalis? Hindi ka welcome dito. Hindi ko kailangan ng welcome mo. May mga naghihintay sa akin sa loob. Luchen, ngayong araw ang Young Master ng Lu Group, ika-negatibo 26. Hindi lang sa Haicheng, lahat ng elitista ay magsasama-sama rito. At ito ang pagkakataon natin para sa Lu family. Hindi ka talaga namin papapasukin. Ako, nakapaghanda na ako ng mahalagang regalo. Sa tamang oras, tiyak na magiging magkaibigan tayo. Ako naman, aanyayahan siya na mag-invest sa Heishi Pharma Alliance. Hahaha, ang pamilyang Wang ay lalong uunlad. Samantalang ang Tianchen Pharma ay lalamunin lang namin. Sobrang inaapi nyo kami. Bakit ka ganyan kasigurado? Siguradong magiging kaibigan ka nitong Young Master Lu. Ako kaya, nagtapos sa US Ivy League. At nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Wang. Samantalang ikaw, isa ka lang namang cute mula sa Peking Universidad. Ano ang maipapantay mo sa mga taga-itaas na lipunan? Ha? Mukhang ang pamantayan ni Elder Wang ay edukasyon at estado sa buhay. Pero sa tingin ko, itong Young Master Lu ay hindi sasang-ayon sa'yo. Nakakatawa. Hindi ako ang gusto, ikaw ang gusto. Mukhang kami ni Elder Wang wala nang mapag-uusapan. Tabi, Pigilan niyo siya. Bakit hindi pa dumarating si Xiao Chen? Malapit nang magsimula ang investment summit. Oo nga. Baka may nangyari. Tatawag na lang ako para alamin. Sige. Bakit hindi nasasagot? Sana nga walang nangyari. Pupuntahan ko. Ate, samahan kita. Tara na. Ngayon, si Lu Chen at ang kanyang Tianyuan Pharma ay tuluyan ng tapos na. Talagang magaling ka. Pagbalik mo lang, naayos na, napakalaking proyekto. Kung malaman ito ni Tito, tiyak na masisiyahan siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na kampante si tatay. Hahayaan akong mamahala sa kumpanya. Hello, pa. Sasabihin ko sa'yo, kanina lang, Wang Chenny. Hindi ba't sinabi kong kausapin mo ang Tianyuan Pharma? Bakit mo pinag-isa lahat ng kumpanya ng bioteknolohiya para manguna sa pag-isolate kay Lu Chen? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano? Siyempre, sama-samang yayaman. Tayo. Pa, sasabihin ko sa'yo, malapit ko nang masecure ang patent ng Lingsheng Labs. Ikaw, maghintay ka na lang sa bahay at magbilang ng pera. Ikaw na mabong, gusto mo akong patayin sa galit. Mag-sorry ka kay Lu Chen ngayon din. Pa, ipapasorry mo ako sa kanya? Hindi. Bakit ka laging pumapabor kay Lu? Kayo ba? May relasyon ba? Siya ba ang anak mo sa labas? Walang hiya ka. Dati, itong bagay na ito ay hindi dapat mailabas. Ngunit ngayon, kailangan ko nang sabihin sa'yo. Ang namumuno sa Lingsheng Lab. Tol, malapit na ang oras. Tara na, umupo na tayo. Sige na, pa. Di na kita kakausapin. Malapit na magsimula ang summit. Ang namumuno sa Lingsheng Lab ay ate ni Lu Chen. Lagot na. Hindi ko inaasahan ng Wang Corp na gawin ito ng sukdulen. Presidente Lu, sa ganitong sitwasyon, kaya mo pang ngumiti. huwag kang mag-alala, may magmamakaawa. Napapasukin tayo. Xiao Chen, malapit na ang summit. Magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa pumapasok? May pumipigil sa akin na pumasok. Ano? Ano ang sabi mo? Sino ang pumipigil sa... Anong biro to? Ang summit na ito ay para sa iyo, inihanda para sa iyo. Kahit sino ay pwedeng hindi pumasok, ikaw lang ang hindi. Ano?
Hindi ako nakarinig ng tama. Ginoong Lo, inihanda ang banquet na ito para sa iyo. Anong biro to? Hindi ba ito ang Lo Group? At Ling Shenglab ang nag-organisa? Paano magiging para sa'yo? Ano ba talaga ang nangyayari? Kayo ang humaharang kay Xiao Chen, hindi siya papasukin. Agad magpadala ng tao sa pasukan. Tao ako ng Wangxi Pharmaceutical. Hahawakan niyo ako? Ginoong Lu. Hindi ba siya ang general manager? Pag-aari ng Lu Group ang hotel na ito. Kung gayon siya, siya nga. Ang dalawang sagabal na ito, ihagis nyo palabas. Opo. Xiao Chen, mauna ka nang pumasok. Ako at ang third sister mo ang bahay. Mahal naming mga bisita, paumanhin. Dahil sa pagtitipon na ito, ang pinaka-importanteng host ay wala pa. Kaya ang summit, ipagpapaliban muna ng 20 minuto. Ano ba to? Bilang organizer, late pa. Pinapaghintay kaming ganito karami, at nakaupo lang dito. Ang laki naman ng effort. Huwag kang kung ano-ano. Siya ang pinuno ng Ling Shenglab. Dapat lang hintayin siya. Hindi maitatanggi. Ang bongga talaga ng handog na birthday. Sabi nila, si Young Master Lo ay nag-iisang anak ng pamilyang Lo. Sobrang mahal siya. Kaya naman, dapat makipagkaibigan kay Young Master Lo. Mag-iwan ng magandang impresyon. Huwag na huwag kang gagawa ng gulo. Naiintindihan ko. Walang iba kundi ang host ng summit, si Miss Luyu sa entablado para magsalita. Luyu. Ang pamilyar ng pangalang ito, parang narinig ko na dati. Hindi ba ang pangalawang anak na babae ng Lu family, ang kilalang research professor na si Luyo? Siya nga, di ba? Siya yung lumabas sa homecoming banquet ni Tian Tian, ang pangalawang anak ng Lu family, si Luyo. Magandang araw sa lahat. Ako ang pinuno ng Ling Shenglab. Luyu. Ang pinuno ng Ling Shenglab. Siya pala ang pangalawang anak ng Lu. Ang kapatid kong lalaki ay nagtayo na kumpanya sa biopharmaceuticals. Siya ay nababagabag sa teknolohiyang biopharma ng bansa na malayo ang agwat sa mga dayuhan. At nagkataon namang ako'y sumusubok sa paksang gene ng cell. Hiniling niya na tulungan ko siyang gumawa na gamot sa kanser o gamot sa sakit na genetic. Ang gamot na ito ay si Professor Lu pala, na espesyal niyang ginawa para sa kapatid niya. Ang pangalawang anak ng Lu family, sobrang sweet. Pinsan. Si Lu Xiao pala ay kapareho natin sa biopharma. Maganda yan. Simula ngayon, kasama si Lu Xiao, magkakaroon na tayo ng common ground. Para sa atin, ito ay napakagandang balita. Sa iyong talento at kakayahan, siguradong magiging magkaibigan kayo. Ang kapatid kong lalaki ay buong pusong nais niyang pag-isahin ang mga kumpanya sa biopharma ng bansa. At higaitan ng ibang bansa kahit nag-alok pa siya ng tulong sa ilang kumpanya. Ngunit sandali lang. May nangyaring nakakalungkot. Bilang bida ngayong araw, ang kapatid ko ay pinigilan. Sa mismong gate ng venue, hindi siya pinapasok. Ano? Sino ba? Ganun kalakas ang loob? Nang api pa kay Lu Xiao? Oo nga. Sinasagasa ang patalim. Gusto na niyang mamatay. At sa sandaling ito, naroon siya sa pintuan ng hall. Hindi ba sabi, si Ginoong Lu daw? Bakit si Tito pala? Duruging anak. Tatay, bakit niyo po ako sinaktan? Anong nangyayari? Alam mo pa palang tatay mo ako? Nakikinig ka ba sa sinabi ko? Kung sa pagdating ko ngayon, ang ating pamilyang Wang ay tuluyang masisira sa'yo. Tatay, ano ba talaga ang sinasabi nyo? Bakit po kayo galit na galit? Ikaw pa ang nagtatanong kung bakit ako galit. Noong una, ang kumpanya, ang ipinagkatiwala ko sa'yo, ay ano ang sabi ko? Sabi ko makipagtulungan sa Tianchen Pharma at kay Lu Chen. Ngunit ang ginawa mo, ay tumutol ka kay Lu Chen. Talaga namang mahusay ka. Mahusay. Akala ko kung ano na. Yun lang pala. Oo, ayaw ko lang talaga. Bakit ba? Ang sabi ko sa telepono ay hindi pa malinaw, para sa iyo'y hangin lang. Alam mo ba kung anong uri ng tao si Lu Chen? Tama na, tatay. Ang High Corp na pag-isa ko na ang lahat ng biopharma sa High Pharmaceutical Alliance. Pati na rin ang Tianchen na pinaalis ko. Pagdating ng panahon, kukunin ko ang kumpanya ni Lu Chen. Sa ginawa ko, hindi na ba maganda? Tama po, Tito. Si Lu Chen ang sadyang nagpapababa ng presyo. Kuya, ang siyang nangunguna. Sa pagyaman nating lahat, hindi siya nagkamali. Salamat sa pangunahing boss. Ang alyansa namin ay nabuo. Kayo. Duruging anak, sabi ko, ngayon din, humingi ka ng tawad kay Lu Chen. Magpapalubag loob daw ako sa kanya. PWE, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Huwag ka nang madaldal dyan. Mag-sorry ka na agad. Alam mo ba kung sino si Lu Chen? Ano ang kanyang pagkatao? Lumapit ka na. Tay,
Alam ko kung ano siya. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Hindi niya ako kayang tapatan. Mali pala. Hindi siya karapat-dapat na kalaban. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang talunan. Anak kang pasaway ka. Mag-sorry ka na agad. Kung hindi, ang pamilya Wang ay masisira dahil sa'yo. Tay, ikaw. Sinampal mo na naman ako. Bakit mo ako sinampal? Sinampal kita at mag-sorry ka na, bilasan mo. Ayoko. Hindi ako hihingi ng tawad sa mas mababa ang edukasyon. Ayoko nga. Tumindig ka ng tuwid. Jilu, napabayan ko ang anak. Ihahatid ko siya para mag-sorry. Masyado nyo namang sinabi. Hindi na ito tungkol sa inyo. Si Iwang ay gumawa na ng sariling desisyon. Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Ano ba siya? Ikaw. Kasalanan ko. Bata pa siya, mainitin ng ulo. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Masyado ka namang magalang. Hindi ko na yan papansinin. Ngunit, sana si Iwang ay matutong gumalang sa iba. Dahil sa industriyang ito, walang mananalo habang buhay. Ang pakikipagtulungan sa Wang Corp, hindi ko na yan pag-iisipan. Susunod, ang aking kapatid na lalaki para sa kanyang talumpati. Nasaan na ang binata ng pamilyang Lo? Sabi kanina, nasa pintuan lang siya. Bakit hindi ko siya makita? Si Lushing ay si Lushing lang. Siya ang Diyos ako. Lushing. Okay ka lang ba? Inapi ka ba nila? Sabihin mo lang, ipagtatanggol kita. Wala silang magagawa sa akin. Gusto ko sanang itanong noon pa, ano ang relasyon mo sa kanya? Ano ang kinalaman mo? Hindi ka welcome dito. Lushing, nag-aalala ako sa'yo. Natatakot akong malinlang kanya. Mahilig siya sa kasikatan. Malalim ang iniisip niya. Ang pahayag na ito ay bagay na bagay sa pamilyang Sinyo. Lu Chen, huwag mong isipin na dahil sa artista, ay kaya ka ng pagtibayin. Ito ang Lu Group at investment summit ng Lingxing Labs. Hindi ito concert. Mukhang hindi nyo pa naiintindihan. Ang bida sa handa ngayon ay sino nga ba? Nais ko sanang paalisin kayo. Pero ngayon gusto kong makita ang itsura nyo pag nalaman nyo. Tungkol naman sa iyo, malaking mata, tingnan mo to. Tama na, ate. Tara na. Anong sinabi mo, ate? Ano? Siya. Siya pala ang kapatid ni Lushing. Talagang maalaga si Lushing sa kapatid. Ang protective naman ni Lushing. Imposible naman yan. Paano ka naging ate niya? Hindi ako ang ate niya, ako ang ate niya. Hindi. Di yun ang ibig kong sabihin. Fan mo ako. Matagal na akong fan mo. Paano ka naging ate niya? Ayoko ng fans na bastos, na naninira pa. TSK. Nabulag na si Xiao Zuan. Paano nagustuhan ng tulad mo? Walang moral na artista. Xiao Chen, tero na. Mr. Lo, nagkamali lang anak ko. Sinira niya ang kontrata. Kagagaling lang niya abroad. Hindi alam ang mundo. Saktan mo siya, murahin mo pa. Basta huwag lang kanselahin ng deal. Tay, tunay na nalilito ka na yata. Naitatag ko na. Alyansa ng Highest Pharma. Ganap kong makukuha ang investment ngayon. At makukuha ko na. Ang gamot ng Lingsheng Lab. Hindi mo kailangang makipagtulungan. Siya naman. Hindi talaga. Kapantay natin. Wang, hindi ako ang hindi nagbibigay galang. Si Ginoong Wang mismo ang pumili. Walang problema, di ba? Hindi ka marunong tumingin sa mabuti. Ikaw na walang iya ka. Nililigtas ko ang buhay ng pamilya Wang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tay, dahil sa kanya, sinampal mo na naman ako. Sige, sasabihin ko sa'yo, kung ngayon ay pipiliin mo, makipagtulungan sa kanila, dumaan ka sa aking bangkay. Kung kaya mo, nawalan ng dangal ang pamilya mo. Pamilyang walang dangal. Pinaniwalaan mo pa ang tagalabas, at hindi ang sarili mong anak, sasabihin ko sa'yo, ngayon, ganap akong may kakayahan. Pagdating ng panahon, sila ay, lalamunin ko ang Tian's Pharma. Pagsisisihan ninyo lahat ito. Katawa-tawa, ito na talaga sa buong buhay ko, ang pinaka-nakakatawang narinig ko. CEO Lo. Dati pa lang, hindi ko na dapat, ibinigay ang kumpanya sa kanya. Lahat ng ito, ay maling paghuhusga ko. Wang, dahil nakikita kong matanda ka na, nagbabalak pa sana akong i-renew ang kontrata. Ngunit ang ipinapakita ni Wang ngayon ay tunay na nakakadismaya, kaya nagpasya ko na, hindi na makikipag-ugnayan sa Wang Pharma, sa anumang paraan. Wala nang negosyo sa Wang Pharma, anumang kooperasyon. TWE. Hindi pa rin makikipagtulungan. Sa susunod, luluhod ka para humingi. Ay, mali pala. Kahit palumuhad ka humingi sa akin, hindi na kita papansinin pa. Tumigil na kayo lahat. Si Lu Cao to, anak ng pinakamayamang tao. Si President Lo ng Lu Group. Kayo na naman ang nang-aapi kay Xiao Chen. Kumusta po, President Lo? Ako si Wang Chenny ng Wang Pharma. Wang Chenny, ikaw pala ang bumuuna. Itong alyansang gamot, na tanging ang Tianchen Enterprise ang tinanggat. Tama, ako nga, gumawa ng Heishi Pharmaceutical Alliance, upang lahat ng kumpanya ng Heishi ay magbahagi ng yaman, at palaki ng palaki ang kanilang operasyon. Pwede mo naman kaming i-investin. Kung tungkol sa Tian Pharma naman, sila naman, hindi sila karapat-dapat sumali. Boss Lu, lalo na sa Lingsheng Laboratory, sa tulong ng mga patente, ang ating negosyo ay lalong uunlad, di ba? Tama ka, Boss Lu. Ang ating kakayahan, higit pa sa Tianchen Pharma. Ang pakikipagtulungan sa amin, ang pinakamahusay mong pagpipilian.
Bakit ninyo iniisip na nakabuo kayo ng alyansa? Ako ay mag-i-invest sa Mula nang ikaw ay namana ang Lu Group, nakalikha ka ng sunod-sunod na alamat, ikaw ay isang tunay na henyo. Naniniwala ako sa'yo, siguradong gagawin mo ang tamang desisyon. Tama ang sinabi mo. Laging tama ang aking desisyon. Ang aking desisyon ay hindi ko kayo popondohan. Ano? Bakit naman? Sino mang mang-aapi sa aking kapatid ay kaaway ng aming Lu family. 8. Ate, Kapatid, ano? Magkapatid sila. Magkapatid. Parehong apelyido nila, kaya naman pala. Nakakatawa tuloy. Gusto ng Wangshi Pharma, paalisin ng Tianchen Pharma, makuha ang investment ng Lu Group. Sila pala'y magkapatid. Ngayon, nako, parang bumuhat ka ng bato para ipukpok sa paa mo. Kayo ba'y magkapatid? Kung si Luzong nga ang kapatid niya. Ang birthday party niya ngayon. Ang investment ngayon ay hindi ba? Mr. Lu, totoo po bang kapatid kayo ni Luzong? Dati, bakit hindi ko narinig? Ang mga bagay sa pamilya namin, anong pakialam mo? Lu Chen, binata ka ba ng pamilyang Lu? Apo ng pinakamayaman. Imposible. Kung siya'y apo ng mayaman, hindi siya maghuhugas ng plato para sa tuition. Hindi ako naniniwala. Noong nag-aaral pa siya, naghahanap pa ng scholarship. Paano siya magiging? Mukhang nagdududa kayo sa tunay na pagkatao ni Xiao Chen. Ipaliwanag ko sa inyo. Sino mang umapi kay Xiao Chen? Kami na mga ate, hindi kami magpapatawad, lalo pa ngayon ay birthday ni Xiao Chen. Ipabatid ni itigil ang kooperasyon sa Wangshi Pharma at Zai Family. Lahat ng negosyong kaugnay nila, itigil ang kontrata. Simula ngayon sa Wangshi Pharma at Zai Family na makikipag-ugnayan, kaaway na ng pamilyang Lu. Hoy, ano? Lahat ng kasosyo ay nagkansela ng kooperasyon. Manager Wang, anong gagawin? Biglang kinansela ng Lu Group ang kooperasyon sa amin. Kanselahin ang kooperasyon, hindi pwedeng kanselahin. Kung hindi, mauubos ang aming Zai. Hindi pwedeng kanselahin. Hindi pwede. Lu Chen, may 8 taon na tayong samahan. Napakabuti mo, mahal mo ako. Hindi ka magiging malupi, di ba? 8 taon. Matagal ko nang sinabi. Kahit nagkamali ako noon, 8 taon na panahon, parang binigay ko na sa aso. Umalis ka. Sino nagpahawak sa'yo kay Lu Chen? Lu Chen, ngayon ako ang nagkamali. Ang mga nakaraan ay kasalanan ko. Pero kung sinabi mo agad na ikaw ang anak ng Lu family, hindi ako magkakaganto. Ang lahat ng ito, sa huli, hindi ba kasalanan mo pa rin? Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Talagang nagpapasalamat ako na hindi ko sinabi sa'yo noon ang totoo. Kung hindi ko makikita ng malinaw ang iyong pagiging materialista at desperadong paraan. Lu Chen, Alisin mo ang maruming kamay mo. Tiyan, mukhang magbabago na ang Heishi. Pamilyang Wang, Sheng, at Zai, tuluyan ng tapos. Sila ang naghanap ng gulo. Bakit pa nila inasara ang Lu family? Si Lu Chen ay nag-iisang anak ng Lu family. Ang mga taga Lu family, lahat ay inaalagaan siya ng sobra. Ngayon, nadala na sila ng gulo. Lu Chen, huwag mo sanang itigil ang ating kontrata. Kung bubugin o murahin mo ako, wala akong kahit anong reklamo. Pasensya na. Hindi ako miyembro ng pamilya Xi. Hindi ko ugali manakit o mangmura. Ginoong Lu, dati, mali ang pagtutol ko sa'yo. Binabawi ko ang aking sinabi. Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo na ako, ha? Tama na. Hindi mo kailangang magpakaarte. Hindi ka naman talaga nagsisisi. Hindi ka lang talaga nasisiyahan. Kami wala. Lu Chen, paano mo ba gustong lumamig ang ulo mo? Susunod na kami sa lahat ng gusto mo. Opo, Ginoong Lu. Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Gagawin. Ginoong Wang. Hindi ba ang sabi mo kanina, basta't pumirma ang tatay mo sa akin, kailangan ko munang daanan ang iyong bangkay, at sinabi mo pa, kahit palumuhod ako para makiusap. Hindi mo ako titingnan. Ginoong Lu, nagkamali po ako. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko na gagawin. Patawarin mo na po ako. Ginoong Lu. Shen, huwag kang maging marupok. Hindi dapat pinapalampas ang ganito. Tatay, tulungan mo naman ako. Magsalita ka naman para sa akin. Mr. Lu, pakiusap dahil sa aking ama. Pagbigyan mo na ako ngayon. Ginoong Wang. Mula pa noong paulit-ulit, hinamak ako, na wala na ang iyong dangal. Lu Chen, gagawin ko ang lahat para sa pakiusap para sa aming isang pagkakataon. Maglingkod ng lubusan, karapat-dapat ka ba? Huwag mo akong hawakan, marumi ka.
Presidente Lo, luluhod ako at hihingi ng tawad. Pakiusap, maawa ka, hayaan mo ang aming Zai. Ang pamilya niyong Xi, hindi ba ang mahalaga ay ang pagiging ba? Presidente Lo, dati, lahat ay kay Zai Tian, ikaw ay napakabuti. Ang CCTV ay nagpakita na, ikaw iyon, na nagbuhos ng alak sa waiter. Akala mo ba hindi malalaman ng look? Presidente Lo, ang ating kooperasyon ay pwedeng walang tubo. Pakiusap, bigyan pa ang aming Wang, isang pagkakataon para magbago. Chairman Wang, minamaliit mo ba ako? O ang aming Lu family? Hindi. Mahina lang po ang aking anak. Pakiusap. Tingnan nyo naman ito, aking katandaan. Sapat na. Paalisin niyo silang lahat. Ayoko nang makita silang lumitaw sa paningin ko. Paalisin ninyo sila. May tao ba dyan? Paalisin niyo silang lahat. Ayokong makita pa sila muli sa aking paligid. Tanggalin ang lahat ng to. Lu Chen, anong kayabangan mo? Wala ka namang ibang laban, kundi ang pamilya mo. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Mamatay ka man, wala kang karapatang magwala dito. Guardia, palayasin niyo ang mga to. Simula ngayon, huwag nang makapasok sa mga negosyo namin. Lolo. Chen, dinala ko sa'yo, nang iniwan ng nanay mo noong una. Ginoong Lo. Ako si Zai Zhengguo ng pamilyang Zai, sa ngalan ng dati naming pagtutulungan sa negosyo. Ang mga Zai, nooy lumuhad ang tatay mo sa harap ko, nang hihingi ng pondo. Hindi ko naman siya pinansin. Chen, anong gagawin sa mga to? Wang Pharmaceutical, ireklamo ang unfair competition. Ayon sa legal na proseso. Para sa pamilyang Xi, papaikutin natin sila ng internet censorship. Huwag kang ganyan. Ang ate ko ay nasa Germany. Ang ate mo. Hindi pa niyo alam no? Nagbebenta ng aliw ang ate mo sa ibang bansa para lang makakuha ng research grants. Akademikong babae na nagpapalit ng alindog sa pabor. Mga screenshot ng email, ipapakalat ko na ba sa media? Imposible to. Tawagin ang security, linisin ang lugar, sa mga walang karapatan dito. Hoy, sandali lang. Lu Chen, Ginoong Lo. Tagal na naming naghihintay. Xiao Chen, ikaw na ang mag-speech. Tapos na ang problema. Pwede na natin ipagdiwang ang birthday niya. Tara na, alis na tayo. Samahan mo ako, Lolo. Susunod, inaanyayahan ng chairman ng Tianchen, Lu Chen, na magbigay ng talumpati. Malaking karangalan na makasama kayo sa summit na ito. Ngayon, hindi lamang ako sa inyo, ipakilala ang isang bagong imbensyon, iniksyon para sa gene therapy. Nais ko ring maimbitahan ang mas maraming partners upang ang ating biopharma ay lumaki at lumakas, malampasan ang mga sakit. Ito ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay. Naniniwala ako na ang ating industriya ay magiging mas maluwalhati. Salamat sa lahat. Mamumuhunan ako ng 20 milyon bilang pondo para sa proyekto, para sa produksyon at R&D. Kasabay nito, ito rin ang regalo ko sa kaarawan niya. Maligayang ika-26. Mamumuhunan ako ng 10 milyon para sa kaarawan niya. Talagang malaki ang investment. Ito'y galing sa inyong mga magulang, ang pamana ng dragon na Jade. Ipinapasa ko sa iyo ngayon. Naway maging haligi ka ng pamilya at bayan. Salamat, Lolo. Hindi ko sasayangin ang tiwala. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat sa mga ate, nanay, tatay. Titiyakin kong hindi ko bibigyan ang inyong inaasahan. Gagawa ako para mas marami ang makagamit ng gamot na Mura at epektibo. Chen. Ito ang Tianchen Pharma. Ulat pinansyal nitong 3 buwan. Ang kumpanyang itinatag mo kay Zai Tian ay matagumpay ng nailista. At saka, kapatid, ang Zai Group ay hindi na kinaya. Nalugi na. Ang pandaraya ni Zai Tian sa akademya noon ay nabuking na. Siya na ngayon ang katatawanan sa buong industriya ng gamot. Matagal nang wala akong kinalaman kay Xi Chen. Wala na siyang pakialam sa akin. Chen, nagsikap ka ng husto. Pwede ka nang magpahinga. Huwag mong pagurin ang sarili. Hindi pa sapat. Gusto kong ang Tianchen Pharma maging tunay na kumpanyang pangmasa, makabubuti sa mundo. Kung malalaman ito ng iyong ina, siguradong ipagmamalaki ka niya. Ito ang bagong plano ni Lolo para sa iyo. Plano para sa gamot sa Timog Silangang Asya. Kailangan mo ba ng tulong ni Lolo? Hindi na po, Lolo. Ako na ang bahala. Pero, pwede mo bang hiramin ako ng puhunan? Ha.
Bata ka talaga. Nakikipag-usap pa sa lolo para manghiram. Kunin mo kung magkano ang kailangan.